Boxing's legendary and only 8 division champion. Nagkaroon ng 8 kampyonato sa 8 dibisyon, may pumanaw at may nagpalit ng karera sa buhay. Ang tanong, nasaan na kaya ngayon ang kampyon na tinalo ni Manny Pacquiao, na kung saan yan ang dahilan para maging 8 division world boxing champion. Ngunit merong naniniwala pa din na fake daw ang pagiging 8 division world champion ni Manny Pacquiao at hanggang 5 division world champion lang daw ang ating pambansang kamao. At sa pag-isa-isa natin ng mga kampyonato ni Pacman at ang buhay ngayon ng kanyang mga tinalo sa boxing, panuorin din natin ang kanilang mga argumento. 4 ng Disyembre 1978, nagumpisa ang alamat ng pambansang kamao sa kanyang edad na 19 anyos, kung saan dito ay unang sumalang sa kampyonato si Pacman at ang mga Pinoy lang ang naniniwala na mananalo si Manny Pacquiao. At sa bansang Thailand, binansagang buhay na bayani ang 28 anyos na nooy WBC flyweight champion na si Chachay Sasakul. Napakalaking tiwala at kumpiyansa, gulpihin lang si Pacquiao, pero ang akala niya ay hindi nangyari. At ngayon 54 anyos na si Sasakul. Siya ngayon aktibo pa rin sa larangan ng boxing, na nakapokus siya ngayon sa pagiging trainer at coach para sa mga bagong henerasyon na mga Thai boxer. 23 ng Hunyo 2001, ang pagtagpo ng panahon na isasama si Freddie Roach at Manny Pacquiao sa bantamweight division against sa master boxer galing sa Africa na si Lelo Ledwaba. At sa labang ito nag-umpisang tumunog ang pangalan ni Manny Pacquiao sa Amerika noong 2 ng Hulyo 2021. Sa panahon ng pandemya, namamaalam si Lelo Ledwaba sa kanyang edad na 49. Nagpost si Pacman sa kanyang Twitter account bilang pagbibigay pugay sa namamaalam na kampyon. 15 ng Nobyembre 2003, sa featherweight division, tinagpo ni Manny Pacquiao ang Noy People's Featherweight Champion na si Marco Antonio Barrera. Lineal champion si Barrera noon at walang bitbit kahit isang title belt galing sa isang major boxing sanctioning body. Ang dalang-dala ni Barrera lang ay ang Ring Magazine Featherweight belt na kinilala ng marami na hindi opisyal na titulo sa 126-pound division. At sinabi naman ng karamihan, mas malaking accomplishment ang maging Ring Magazine champion. Sa ngayon, nasa mundo ng boxing pa rin ang puso ni Barrera. Mayroong sariling boxing gym sa Mexico at may mga inaalaga ang mga boksingero. At minsan siya ay analis sa TV Azteca. 15 ng Marso 2008, nagresulta man sa split draw ang unang tagpo. Nakamit naman ni Manny Pacquiao ang WBC Super Featherweight title sa kamay ni El Dinamita Juan Manuel Marquez. Masyadong dikit ang laban at ang sinasabing nagbigay ng kalamangan kay Pacman ay nang ipabagsak si Marquez sa ikatlong round. Nasa mundo pa rin ng boxing si Juan Manuel Marquez at ngayon Spanish commentator sa Pro Box TV. Tumungtong agad sa lightweight division si Manny Pacquiao kasunod ng makuha ang 130-pound belt kay El Dinamita. Sa oras na ito ay isang mabangis na kalaban sa 135-pound division ang nakaabang na si Dangerous David Diaz. Nagulat ang lahat, walang nag-aakalang 9 rounds lang ang inabot ni Diaz. At sa ngayon ay tuluyan ng tinalikuran ni Diaz ang pagboboxing at sumakabilang bakod ito sa mundo ng real estate. Hey guys, sorry to keep you guys waiting. The Florida Boxing Hall of Fame announced their inductee. At kasunod ng panggugulpi kay De La Hoya, pinalaga ni Pacquiao ang junior welterweight lineal champion na si Ricky the Hitman Hato noong Mayo 2, 2009. Dala ni Hato ng IBO at Ring Magazine 140-pound title. Ang argumento ng mga loko-loko hindi naman daw kampiyon si Hatton dahil walang bitbit na opisyal na titulo. Kaya matapos ang brutal na pagkatalo niya kay Pacman ay naging desperado ang buhay ni Hatton. Buti na lamang at gumulong ang kanyang kapalaran at ngayon kasalukuyang nakaalalay sa boxing career
ng kanyang anak na si Campbell Hatton. Samantalang opisyal na naging kauna-unahang 7 Division World Champion si Manny Pacquiao, nabiguin si Miguel Cotto noong 11 ng Nobyembre 2009. Ang laban ay 105-pound welterweight catchweight. Nakataya dito ang WBO welterweight belt ni Cotto. Hindi daw totoo na welterweight championship fight sa tingin ng iba dahil tuyot daw ang katawan ni Cotto. Ngunit ang tanong ng karamihan sa mga nagdududa ang welterweight ay nasa pagitan daw ng 140 at 147 pound. Kaya technically eksakto pa din kasi 145 pounds naman ang bigat ng dalawang boksingero. Si Miguel Cotto ay siyang kauna-unahang Puerto Rican na naging 4 Division World Champion at boxing promoter naman siya ngayon. At ang higanting si Antonio Margarito, siya ang naging tulay ni Pacquiao upang maging 8 Division World Champion. At 13 ng Nobyembre 2010 na magtuos ang dalawa, patayan sa loob ng ring ang lasap ni Margarito sa kamay ng pambansang kamao. Kaya ay tuluyan ang tinalikuran ni Margarito ang mundo ng boxing at paminsan-minsang nasisilayan siya sa mga boxing event na mga kaibigang Mexican fighters. Hindi na mabura sa kasaysayan ang pagiging 5-time lineal boxing champion at 8 Division World Champion na mga record ni Manny Pacman Pacquiao sa boxing.